Ang tunog ng nababasag na salamin ay parang isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Para kay Rafael Mendez, hindi lang yon tunog ng pagkabasag. Iyon ay tunog ng paglabag. Isang marahas na pagwasak sa nag-iisang bagay na pinahahalagahan niya sa mansyon na ito. Ang perpektong, absolutong katahimikan na pati imang kanyang bagang. Ang mga mata niyang kasing lamig ng asero ay agad na tumutok sa pinanggalingan ng ingay. Doon, sa gitna ng malawak na pasilyo, nakatayo ang isang babaeng nanginginig. Ang ika-47 kasambahay. Sa paanan nito ay ang mga piraso ng isang mamahaling florera na ngayon ay wala ng halaga. Hindi ang presyo ng florera ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang panuntunan na sinira nito. "Sir, hindi ko po sinasadya." Nagsimulang humikbi ang babae, lalong dinudumihan ang hangin ng mga tunog na kinamumuhian ni Rafael. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang lumakad palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na para patahimikin ang buong mundo. Para sa mga empleyado niya, si Rafael Mendez ay hindi isang amo. Siya ay isang puwersa. Isang hari sa kanyang kaharian ng salamin at bakal. Isang museo ng katahimikan na itinayo niya mula sa abo ng kanyang nakaraan. Tumigil siya sa harap ng babae. Hindi niya ito tiningnan. Ang mga mata niya ay nasa mga basag na piraso sa sahig. "Alam mo ang panuntunan," sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. Walang malalakas na tunog, walang nababasag, walang nagugulo. "Patawad po, Sir Rafael. Nadulas po ako." Itinaas ni Rafael ang kanyang kamay, isang senyas para tumigil ito sa pagsasalita. Sa wakas, tiningnan niya ang babae. Walang galit sa kanyang mga mata. Mas malala pa roon, kawalan. Para bang nakatingin siya sa isang bagay na wala ng silbi. "Kunin mo ang iyong mga gamit." Utos niya sa kanyang head butler na kararating lang. "Ihatid mo siya sa labas. At siguraduhin mong makuha niya ang kanyang huling sahod. Doblehin mo." "Sir?" Nagtatakang tanong ng butler. Ang pagpapaalis sa kanya ay hindi parusa, paliwanag ni Rafael. Ang tingin ay bumalik sa mga basag na piraso. Ito ay pagwawasto. Isang pagkakamali ang nangyari at ang mga pagkakamali ay kailangang ayusin. Umalis siya nang hindi na muling lumingon. Iniwan ang babaeng umiiyak at ang mga piraso ng basag na florera sa sahig. Habang paakyat siya sa kanyang opisina, ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng sarili niyang puso. Isang depektibong makina sa loob ng isang perpektong tahimik na istruktura. 5 taon. 5 taon na niyang sinusubukang gawing perpekto ang katahimikan. 5 taon mula nang ang mundo niya ay gumuho sa isang ingay na hindi niya makontrol. Ang tunog ng mga sirena, ang iyak, ang huling tibok ng puso sa monitor ng ospital. Mula noon, ipinangako niya sa sarili na kokontrolin niya ang lahat. Ang kanyang bahay, ang kanyang negosyo, ang kanyang buhay, lalo na ang buhay ng kanyang anak, si Gabriel. Pagpasok sa kanyang opisina, ang unang bumungad sa kanya ay ang malaking monitor sa dingding na hahati sa 20 magkakaibang kuha mula sa mga security camera. At sa isa sa mga yon, sa playroom, nandoon si Gabriel, nakaupo sa sahig, nakatingin sa kawalan. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Isang perpektong estatwa sa isang perpektong tahimik na museo. Isang oras ang lumipas nang pumasok ang kanyang assistant. "Sir, narito na po ang huling aplikante para sa posisyon." Bumuntong hininga si Rafael, ang ika-48. "Papasukin mo siya." Ang babaeng pumasok ay iba sa inaasahan niya. Hindi siya bata at mukhang takot. Tulad ng mga nauna, may edad na siya, marahil nasa mga huling bahagi ng 40. Simple lang ang kanyang suot na damit at may dalang katahimikan ng kanyang presensya
na hindi pilit, kundi natural. Umupo ito sa tapat ng kanyang mesa. Hindi ito yumuko o umiwas ng tingin. Tiningnan siya nito ng diretso sa mata. "Luana," sabi ng babae, ipinakikilala ang sarili sa isang mahinahong boses. Kinuha ni Rafael ang resume nito. Walang espesyal. Mga nakaraang trabaho bilang kasambahay, hardinero, tagapag-alaga. "Alam mo ba kung bakit ka narito, Luana?" Tanong ni Rafael. Ang boses ay malamig. 47 na ang pinalitan ko sa loob ng 1 taon. Ito ang pinakamahirap na trabaho na mahahanap mo. "Naiintindihan ko po, sir," sagot ni Luana. Kalmado pa rin. "Hindi. Sa tingin ko hindi mo naiintindihan," giit ni Rafael. Bahagyang inilapit ang sarili sa mesa. "May mga panuntunan sa bahay na ito. Simple lang ang mga yon, pero absolute. Una, bawal ang malakas na ingay. Ang pagsasalita ay dapat mahina. Ang paglalakad ay dapat marahan. Pangalawa, lahat ay dapat nasa tamang lugar. Isang kutsara na wala sa linya ay isang paglabag. Pangatlo, at pinakamadamhalaga, huwag mong kakausapin ang anak ko maliban kung kinakailangan. Ang trabaho mo ay alagaan ang mga pangangailangan niya, hindi para kaibiganin siya." Mahabang katahimikan ang namagitan. Tinitigan ni Rafael si Luana, hinihintay na makita ang takot o pag-aalinlangan sa mga mata nito. Pero wala. Nanatili itong kalmado. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Luana. Ang tanong nito ay hindi niya inaasahan. "Sir," sabi nito sa mahinang boses, "ano po ang paboritong bulaklak ni Gabriel?" Natigilan si Rafael. Ang utak niyang sanay sa mga numero, kontrata, at mga absolutong panuntunan ay hindi alam kung paano iproseso ang tanong. "Bulaklak? Anong kinalaman ng bulaklak sa trabaho?" "Hindi iyan bahagi ng iyong trabaho," sagot niya. Nararamdaman ang pamilyar na inis. Ngumiti si Luana. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing na ngiti. "Lahat po ng bagay ay may sariling wika, sir. Minsan, kapag ang mga salita ay nawawala, ang mga bulaklak ang nagsasalita." Naramdaman ni Rafael ang isang pamilyar na damdamin. Pagkainis. Ang babaeng ito ay isa na namang pagkakamali. Pero pagod na siya. Pagod na siyang maghanap. "Mag-umpisa ka bukas," sabi niya. Isang desisyon na ginawa dahil sa pagod at hindi dahil sa tiwala. "Pero binabalaan kita, Luana. Isang pagkakamali at lalabas ka sa pintuan na yon." Hindi na sumagot si Luana. Tumangulang ito, tumayo, at tahimik na lumabas ng opisina. Kinagabihan, hindi mapakali si Rafael. Bumalik siya sa kanyang opisina at muling tiningnan ang mga monitor. Doon niya nakita ang unang araw ni Luana. Pinanood niya itong pumasok sa playroom kung nasaan si Gabriel. Hindi ito nagsalita. Hindi nito sinubukang hawakan ng bata. Umupo lang ito sa isang sulok, may distansya, at nagsimulang ayusin ang mga laruan na hindi naman nagulo. Ginawa niya yon sa loob ng 1 oras. Isang tahimik na presensya. Nainis si Rafael. Ano ang ginagawa nito? Wala. Ngunit pagkatapos, nakita niya ang isang bagay. Si Gabriel, na hindi gumalaw sa buong araw, ay bahagyang iginalaw ang kanyang ulo. 1 milimetro lang, papunta sa direksyon ni Luana. Isang halos hindi kapansin-pansing kilos, ngunit para kay Rafael na kabisado ang bawat kilos ng kanyang anak, iyon ay parang isang lindol. Kinutuban siya ng hindi maganda. May kung anong kakaiba sa babaeng ito. Nagpalipat-lipat siya ng mga camera feed. Kusina, sala, hardin. Lahat ay maayos. Lahat ay tahimik. Akala niya ay tapos na ang lahat para sa gabing iyon. Pero habang papalabas na sana siya ng opisina, isang bagay sa monitor ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang camera sa main living room. Doon, sa isang mamahaling paso sa tabi ng bintana, ay may isang orchid. Isang Phalaenopsis orchid
na dati puti at maringal, pero ngayon ay tuyot at halos patay na. Isa sa mga paborito ng kanyang yumaong asawa. Hinayaan na lang niya itong mamatay. Tulad ng lahat ng magagandang bagay sa bahay na ito. Nakita niya si Luana na lumapit sa halaman. Hinaplos nito ang isang tuyot na dahon nang may pag-iingat na parabang ito ay balat ng isang tao. At pagkatapos, ginawa nito ang isang bagay na nagpatindig ng balahibo ni Rafael. Inilapit ni Luana ang kanyang mukha sa mga nalalantang bulaklak at nagsimula itong bumulong. Hindi marinig ni Rafael ang mga salita sa audio ng kamera. Nakita niya lang ang marahang paggalaw ng mga labi nito, ang lambing sa kanyang mga mata habang kinakausap ang isang namamatay na halaman sa gitna ng kadiliman. Napailing si Rafael, isang malamig ng ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Ang ika-48 pagkakamali. Baliw ba ang babaeng ito? Sa unang umaga ni Luana, sa mansyon ng mga Mendez, naramdaman niya agad ito. Hindi ang lamig na galing sa aircon o sa mamahaling marmol na sahig, kundi ang lamig na nagmumula sa mga pader, sa mga kasangkapan, sa hangin mismo. Ito ay isang bahay na nakalimot ng huminga. Isang magandang mausoleum na puno ng mga mamahaling bagay, ngunit walang buhay. Ang katahimikan dito ay hindi mapayapa. Ito ay mabigat. May bigat ng isang kalungkutang hindi masabi. Ang unang pinuntahan niya ay hindi ang kusina o ang silid-labahan. Dumiretso siya sa sala, sa namamatay na orchid na nakita niya kagabi. Hinawakan niya ang isang tuyot na dahon at parang naramdaman niya ang pagod ng halaman. Huwag kang mag-alala, bulong niya rito, tulad ng ginawa niya kagabi. Kailangan mo lang ng kaunting pag-aalaga, kaunting sikat ng araw, kaunting tubig, at maraming pasensya. Para sa kanya, ang halaman ay hindi lang isang palamuti. Ito ang pamilya Mendez. Ito si Rafael. Higit sa lahat, ito si Gabriel. Isang magandang nilalang na dahan-dahang namamatay sa loob dahil walang nag-aalaga. Pumasok ang head butler. May dalang isang folder. Inabot nito sa kanya. Ma'am Luana, ito po ang listahan ng mga panuntunan ni Sir Rafael. Binuksan ito ni Luana. Ang papel ay puno ng mga utos. Iwasan ang lahat ng uri ng ingay. Isara ang mga pinto ng dahan-dahan. Huwag iwanan ang mga bagay kahit 1 pulgada mula sa orihinal na posisyon. Ang schedule ni Gabriel ay dapat sundin sa bawat minuto. Binasa niya ang lahat, tiniklop ang papel, at inilagay sa kanyang bulsa. Naintindihan niya ang mga patakaran, ngunit naintindihan din niya na ang pagsunod sa mga ito ay hindi makakatulong sa batang si Gabriel. Ang kailangan ng bahay na ito ay hindi mas maraming patakaran. Ang kailangan nito ay ang paglabag sa mga ito. Ang unang nilabag niya ay ang pinakamahalaga. Huwag mong kakausapin ang anak ko maliban kung kinakailangan. Pumasok siya sa playroom na kinakita niya si Gabriel. Nakaupo sa sahig, nakatingin sa kawalan. Parehong-pareho sa nakita niya sa monitor kagabi. Isang anghel na naputulan ng pakpak. Hindi siya nagsalita. Sa halip, inilabas niya mula sa kanyang bayong ang isang maliit na paso. May isang tangkay ito ng sunflower, isang bulaklak na kasing liwanag ng araw. Dahan-dahan niyang inilapag ito sa maliit na mesa sa tabi ng bintana. Mga ilang talampakan ang layo mula kay Gabriel. Pagkatapos ay umupo siya sa sahig, sa kabilang dulo ng silid at nagsimulang magbasa ng isang lumang libro. Walang nangyari sa loob ng 1 oras, 2 oras. Bago mananghalian, kailangan niyang umalis para ihanda ang pagkain ng bata. Bago siya lumabas, sumulyap siya sa sunflower. Pagkatapos ay kay Gabriel. Ang mga sunflower, mahina niyang sabi, kahit alam niyang maaring hindi siya pinapansin, ay laging humaharap sa araw. Naghahanap sila ng liwanag kahit sa pinakamadilim na lugar. Pagbalik niya dala ang tanghalian ni Gabriel, napahinto siya sa may pintuan. Ang sunflower. Ang paso ay nasa parehong lugar pa rin sa mesa.
Ngunit ang bulaklak mismo, ang dilaw na ulo nito, ay hindi na nakaharap sa kanya. Nakaharap na ito sa bintana. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa labi ni Luana. Isang maliit na tagumpay. Isang maliit na patunay na sa loob ng batang hindi kumikibo, may isang bagay na naghahanap pa rin ng liwanag. Sa paglipas ng araw, ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho. Habang nagpupunas siya ng alikabok sa sala, napahinto siya sa isang malaking litrato sa ibabaw ng fireplace. Ang yumaong asawa ni Rafael, isang napakagandang babae na may ngiting puno ng buhay. Ang eksaktong kabaligtaran ng bahay na ito ngayon. Kumuha si Luana ng malinis na tela at dahan-dahang pinunasan ang salamin ng picture frame. Hindi niya ito ginawa dahil utos. Ginawa niya ito dahil sa respeto. Naramdaman niya ang sakit ng pagkawala na nakapaloob sa larawang yon. Ang ganda ninyo po. Bulong niya. Hindi niya namalayan. Nakatayo pala sa likod niya si Rafael. Nakita niya ang refleksyon nito sa salamin. Ang mga mata nito ay matalim, puno ng hinala. Handa na sana siyang magpaliwanag, ngunit walang salitang lumabas sa bibig ni Rafael. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa refleksyon. Nakita ni Luana ang sakit sa likod ng galit ng lalaki. Nagpatuloy lang si Rafael sa paglalakad na parang walang nakita. Pero alam ni Luana na may nagbago sa isang saglit na yon. Habang nag-aayos siya sa silid ni Gabriel, may nakita siyang isang maliit na laruang kotse sa ilalim ng kama. Isang pulang sports car. Pagpulot niya rito, biglang bumigat ang kanyang dibdib. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Isang hapon, umuulan. Ang tunog ng mga gulong na dumudula sa basang kalsada. Ang nakakabinging tunog ng bakal na yumuyupi. Ang kanyang sigaw. Napapikit si Luana. Mahigpit na hinawakan ng laruang kotse. Ang alaala ay mabilis na dumating at kasing bilis din niyang itinulak palayo. Hindi ngayon. Hindi dito. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Gabriel, ibinalik niya ang laruan sa kahon. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili, at ipinangako na ang sakit ng kanyang nakaraan ay magiging lakas niya para sa kasalukuyan. Kinagabihan, sa oras ng hapunan, tahimik na kumakain si Rafael sa mahabang mesa. Si Gabriel ay nakaupo sa kanyang high chair, hindi ginagalaw ang pagkain. Si Luana ay nakatayo sa isang sulok, naghihintay. Alam niya kung ano ang susunod na hakbang. Ang sunflower ay para sa pag-asa. Ang susunod ay kailangan para sa katotohanan. Bago magsimula ang hapunan, dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Sa kamay niya ay may isang puting bulaklak, isang daisy, simple, inosente at dalisay. Inilapag niya ito sa tabi ng plato ni Gabriel. Tumingin sa kanya si Rafael. Ang mga mata ay nagbabala. Isang malinaw na mensahe. Sumusobra ka na. Ngunit hindi kumibo si Luana. Bumalik lang siya sa kanyang pwesto. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng hapunan, may gumalaw. Si Gabriel. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang maliit na kamay. Hinawakan niya ang tangkay ng puting daisy. At sa isang kilos na nagpatigil sa paghinga ng lahat sa silid, kinuha niya ang bulaklak. Hindi niya ito inamoy. Hindi niya ito pinaglaruan. Iniabot niya ito at inilagay sa ibabaw ng katabing upuan. Ang upuang laging bakante. Ang upuan kung saan dating umuupo ang kanyang ina. Napatingin si Rafael sa bulaklak na nakapatong sa silyang walang laman, pagkatapos ay kay Gabriel at sa huli kay Luana. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkalito, pagkagulat at isang emosyon na matagal na niyang hindi nararamdaman. Takot. Ang hapunan ay natapos sa paraang hindi inaasahan ni Rafael. Walang nagsalita. Walang kumibo. Ngunit ang katahimikan ay basag na. Ang isang maliit na puting bulaklak sa isang bakanteng upuan ay lumikha ng isang ingay na mas malakas pa sa anumang sigaw. Pagkatapos ng hapunan, hindi mapakali si Rafael.
Ang kaayusan na pinaghirapan niyang itayo sa loob ng 5 taon ay tila gumuho dahil lang sa isang hardinero na nagkunwaring kasambahay. Ang babaeng yon, si Luana. Mayroon siyang ginagawa na hindi maintindihan ng lohika ni Rafael. Pumasok siya sa kanyang opisina, ang kanyang santuwaryo ng kontrol. Umupo siya sa harap ng malaking monitor at ginawa ang tanging alam niyang gawin kapag nahaharap sa isang problema. Mag-analisa. Ini-rewind niya ang security footage. Pinanood niya ang bawat galaw ni Luana mula umaga. Ang pag-aalaga nito sa namamatay na orchid. Ang paglapit nito sa litrato ng kanyang asawa. Ang pag-upo nito sa sahig ng playroom. Nagbabasa lang. Paulit-ulit niyang pinanood ang eksena kung saan inilapag ni Luana ang sunflower. Pagkatapos, ang eksena kung saan ang bulaklak ay nakaharap na sa bintana. Coincidence, bulong niya sa sarili. Ang hangin, ang pagbabago sa liwanag, may siyentipikong paliwanag. Pero kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, hindi niya maalis sa isip niya ang nakita niya. Pinanood niya ang sarili niyang anak, si Gabriel na bahagyang gumalaw. Ang mga daliri nito na halos dumampi sa laruang kotse. Ang mga mata nitong sumusunod sa bawat kilos ni Luana. Hindi ito siyensya, hindi ito lohika. Ito ay isang bagay na hindi niya kayang sukatin o kontrolin. At iyon ang kinatatakutan niya. Kinabukasan, mas binantayan niya si Luana. Nagkunwari siyang nagtatrabaho sa kanyang library, pero ang totoo, ang buong atensyon niya ay nasa babae, habang ito ay nag-aayos ng mga libro sa estante. Pinanood niya ang paraan ng paghawak nito sa mga libro. May pag-iingat at respeto. Pinanood niya ang paraan ng paglakad nito. Tahimik ngunit may bigat. Hindi tulad ng mga dating kasambahay na parang takot na makalikha ng kahit anong tunog. Si Luana ay hindi takot sa katahimikan. Tila ba komportable siya rito. Habang inaabot ni Luana ang isang libro, sa pinakamataas na estante, bahagya siyang nawalan ng balanse. Para siyang natapilok sa sarili niyang paa. Sa isang iglap, ang mga librong hawak niya ay bumagsak. Blag! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong library. Isang malakas, marahas na ingay na sumira sa kapayapaan. Napatiim ang bagang ni Rafael. Ito na. Ang pagkakamaling hinihintay niya. Ang dahilan para paalisin ang babaeng ito. Napatayo siya, handa nang magsalita. Handa nang ibigay ang kanyang hatol. Pero may pumigil sa kanya. Ang katahimikan na sumunod sa ingay. Mas matindi, mas mabigat. Ang lahat ay tila huminto sa paghinga. Ang head butler na nasa may pinto ay natigilan. Si Luana ay napayuko. Hindi gumagalaw. Tila hinihintay ang galit ni Rafael. Si Gabriel, na naglalaro ng kanyang mga blok sa isang sulok, ay nabitawan ng hawak niya. Ang lahat ay nakatitig kay Rafael, naghihintay, at sa gitna ng katahimikang yon, may isang maliit na tunog na lumabas. Ah. Hindi ito malakas, halos isang bulong lang, isang tunog ng pagkagulat na lumabas sa isang lalamunang matagal nang hindi gumagana. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Rafael. Dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang tingin mula kay Luana papunta sa kanyang anak. Nakatingin si Gabriel sa nagkalat na mga libro sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Ang tunog ay nanggaling sa kanya. Walang duda. 1 taon. Mahigit 1 taon na walang kahit anong tunog na lumabas sa bibig ni Gabriel. Sinubukan na ni Rafael ang pinakamagagaling na doktor, mga therapist, mga espesyalista. Lahat sila ay nabigo. Pero isang babae, gamit ang mga bulaklak at isang aksidente, ay nagawa ang imposible. Dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang kanyang tingin mula sa mga libro at napatingin kay Luana. Walang takot sa kanyang mga mata, pagtataka. At pagkatapos, tumingin si Luana kay Rafael. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Luana, wala siyang nakitang pagmamalaki
o sinabi ko na sa'yo? Ang nakita niya ay pag-unawa, awa, isang pakiusap na huwag niyang sirain ang munting sandaling iyon. Naramdaman ni Rafael ang pag-init ng kanyang mga mata, isang emosyon na matagal na niyang ibinaon at kinalimutan. Gumaan ang bigat sa kanyang dibdib, kahit isang saglit lang. Hindi niya alam ang sasabihin. Ang hari ng absolutong kontrol ay nawalan ng salita. Tumayo si Luana, pinulot ang mga libro, at tahimik na inilagay ang mga ito sa mesa. Pagkatapos ay lumingon siya at dahan-dahang lumabas ng library, iniwan si Rafael at si Gabriel sa isang bagong uri ng katahimikan. Isang katahimikang puno ng posibilidad. Nang gabing iyon, hindi mapakatulog si Rafael. Umupo siya sa dilim ng kanyang opisina, hindi nakatingin sa mga monitor. Nakatingin lang siya sa kawalan, inaalala ang tunog na yon. Isang tunog, isang pag-asa. Sino ba talaga ang babaeng ito? Paano niya nagawa iyon? Hindi siya naniniwala sa mahika. Lahat ay may paliwanag, at kailangan niyang malaman kung ano yon. Dinampot niya ang telepono sa kanyang mesa at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, kahit hating gabi na. "Sir?" Sagot ng inaantok na boses sa kabilang linya. "May ipapagawa ako sa'yo," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay desidido at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Mayroon akong bagong kasambahay. Ang pangalan niya ay Luana." Huminga siya nang malalim bago ibigay ang kanyang utos. "Hanapin mo lahat ng impormasyon tungkol kay Luana. Gusto kong malaman ang lahat." Ang tunog na yon, ang munting ni Gabriel, ay nagbago ng lahat. Pagkatapos ng araw na yon, naramdaman ni Luana ang isang bahagyang pagbabago sa hangin ng mansyon. Ang mabigat na katahimikan ay tila gumaan ng kaunti. Ang mga pader na dati parang nangungusap ng kalungkutan ay nagsimula ng manahimik. Para bang ang isang bintana na matagal nang nakasara ay bahagyang bumukas, pinapapasok ang isang sinag ng sariwang hangin. Si Rafael ay nagbago rin. Hindi na niya ito sinusundan ng tingin na puno ng hinala. Ngayon, ang tingin niya ay puno ng pagtataka. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya mula sa kanyang opisina, hindi bilang isang amo na nagbabantay, kundi bilang isang taong sinusubukang maintindihan ng isang palaisipan. Isang hapon, habang si Luana ay nasa hardin, naramdaman niyang may papalapit sa likuran niya. Ang hardin ay ang kanyang naging munting paraiso sa loob ng malamig na mansyon. Dito, binuhay niya ang mga nalantang halaman at kasabay nito, tila binubuhay niya rin ang sarili. "Luana." Ang boses ni Rafael ay nagpatigil sa kanyang pagdidilig. Lumingon siya at nakita itong nakatayo malapit sa mga rosas. Suot ang kanyang karaniwang formal na damit na tila hindi bagay sa luntiang paligid. "Sir Rafael," sagot niya, bahagyang yumuko. Hindi ito nagsalita agad. Ang mga mata nito ay nasa orchid na inilipat ni Luana sa labas para masikatan ng araw. Ang dating namamatay na halaman ay mayroon ng isang bagong usbong, isang maliit, berdeng pag-asa. "Paano mo ginawa iyan?" tanong ni Rafael. Ang boses ay seryoso na parang isang business deal ang pinag-uusapan. Ngumiti si Luana. "Wala naman pong sikreto, sir. Pinalitan ko lang po ang lupa, binigyan ng tamang dami ng tubig at inilagay kung saan may sapat na liwanag. Sinubukan na yan ng mga hardinero ko dati. Lahat sila nabigo." "Siguro po," sabi ni Luana. Ibinalik ang tingin sa halaman. "Ang kulang lang po ay kaunting kalinga. Minsan po kasi, ang mga halaman, parang mga tao, nararamdaman nila kung inaalagaan sila o kung ginagawa lang ang isang trabaho." Tumingin si Rafael sa kanya at sa isang saglit, nakita ni Luana ang isang bagay na iba sa mga mata nito. Isang kislap ng pag-usisa na walang bahid ng pagiging arogante. "At si Gabriel?" tanong nito, halos pabulong. "Ganoon din ba ang metodo mo sa kanya?" Umiling si Luana. "Wala po akong metodo, sir.
Nakikinig lang po ako. Napakikinggan mo ang hindi nagsasalita? May bahid ng sarkasmo sa boses nito, pero hindi kasing talim tulad ng dati. Ang pinakamahalagang bagay po ay madalas hindi sinasabi ng bibig, sagot ni Luana. Sinasabi po ito ng mga mata, ng mga kilos, o ng katahimikan mismo. Tumango si Rafael, tila malalim ang iniisip. Lumapit ito sa isang rose bush na puno ng tinik. Itong mga rosas, paborito ito ng asawa ko. Habang itinuturo ni Rafael ang isang partikular na bulaklak, hindi sinasadyang dumaplis ang kanyang kamay sa kamay ni Luana. Isang munting pagdampi. Ngunit para sa kanilang dalawa, ito ay parang isang dagitab ng kuryente. Agad na binawi ni Rafael ang kanyang kamay na para bang napaso. Si Luana naman ay naramdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Napayuko siya. Itinatago ang biglaang kaba sa kanyang dibdib. Matagal na panahon na mula nang may nakaramdam siya ng ganoon. Isang simpleng koneksyon na nagpatibok ng kanyang puso ng mas mabilis. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Luana. Bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig. Akala niya ay tulog na ang lahat. Sa dilim ng kusina, binuksan niya ang kanyang pitaka at tiningnan ng isang luma at lukot na litrato. Isang litrato ng isang batang lalaki na nakangiti. 5 taong gulang, ang kanyang anak, ang kanyang anghel. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi niya napigilan. Ang sakit ay laging nariyan, natutulog lang sa ilalim ng kanyang abalang mga araw. Pasensya ka na anak, bulong niya sa hangin. Miss na miss ka na ni Mama. Bigla, may narinig siya ng isang mahinang kaluskos sa likod niya. Nagulat siya at mabilis na itinago ang pitaka. Si Rafael, nakatayo sa may pintuan, nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Handa na siyang humingi ng paumanhin, pero inunahan siya ni Rafael. Hindi ito nagsalita. Naglakad lang ito, papunta sa dispenser. Kumuha ng isang baso ng tubig at dahan-dahang inilapag ito sa mesa sa tabi niya. Pagkatapos, tumalikod ito at umalis ng walang anumang salita. Naiwan si Luana na nakatingin sa baso ng tubig. Isang simpleng gesture, pero para sa kanya, iyon ay isang malakas na mensahe, isang mensahe ng pag-unawa. Sa unang pagkakataon, may nakakita sa kanyang kahinaan sa loob ng bahay na ito, at ang natanggap niya ay hindi paghusga, kundi isang tahimik na pagdamay. Habang paakyat siya pabalik sa kanyang silid, naramdaman ni Luana ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pag-asa. Pag-asa hindi lang para kay Gabriel, hindi lang para sa malungkot na si Sir Rafael, kundi pag-asa para sa sarili niyang puso, na minsan na niyang inakalang hindi na muling titibok pa. Ang mga pader sa mansyon na ito ay unti-unting gumuho, at sa pagbagsak ng mga ito, nagsisimula siyang makita ang lalaki sa likod ng halimaw, at nagsisimula siyang maniwala na marahil, posible pa lang magsimulang muli. Ang pag-asa ay isang dayuhan sa mundo ni Rafael Mendez. Isang delikadong damdamin na minsan na siyang pinagtaksilan. Kaya't habang pinagmamasdan niya ang unti-unting pagbabago kay Gabriel at ang dahan-dahang paglambot ng sarili niyang puso, hindi kapayapaan ang kanyang naramdaman, kundi takot. Ang mga bagay na mahalaga ay ang mga bagay na maaari mong mawala. Isang umaga, habang nagkakape siya sa kanyang opisina, isang email notification ang lumabas sa kanyang screen. Mula ito sa kanyang assistant. Ang subject, LR, Background Investigation Report. Nag-alinlangan siya sandali. Isang bahagi niya ang ayaw ng malaman. Mas madaling isipin na si Luana ay may dalang mahika. Pero ang pagiging negosyante niya, ang pagiging si Rafael Mendez, ay humihingi ng mga datos. Ang katotohanan, binuksan niya ang naka-attach na PDF file. Ang mga unang pahina ay simple lang. Personal na impormasyon, mga dating tirahan, mga nakaraang trabaho, walang kakaiba. Ngunit sa huling pahina, sa ilalim ng seksyon na Family Records,
naroon ito. Isang maikli, brutal na linya ng text na tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok sa dibdib. Pangalan, Lucas Reyes. Relasyon, anak. Status, pumanaw. At sa ilalim nito, ang mga detalyeng nagpalamig sa kanyang dugo. Lalaki, 5 taong gulang. Sanhi ng kamatayan, traffic accident. Napahawak si Rafael sa kanyang dibdib. Biglang nanikip ang kanyang paghinga. 5 taong gulang, kasing edad ni Gabriel ngayon. Bigla, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang kakaibang pag-unawa ni Luana kay Gabriel, ang kalungkutan sa kanyang mga mata na paminsan-minsan niyang nakikita. Ang paraan ng paghaplos niya sa buhok ng bata na puno ng isang uri ng pag-iingat na hindi mo matututunan. Hindi ito mahika, ito ay sakit. Ang sarili niyang sakit na nakita niya sa mata ng iba. Naramdaman niya ang isang matinding hiya. Habang siya ay nagtatayo ng mga pader para protektahan ang sarili, ang babaeng ito ay ginagamit ang mga bitak sa kanyang puso para magpatuloy. Ngunit kasabay ng hiya ay ang mas matinding takot. Ngayon, si Luana ay hindi na lang basta isang empleyado. Isa na siyang taong may kwento. Isang taong nasaktan, isang taong totoo. At ang mga totoong bagay ay marupok. Kinagabihan, mayroon siyang isang charity event na kailangan niyang puntahan. Isang obligasyon na hindi niya matatatakasan. Ito ay isang gabi ng mga peking ng ngiti, mga walang kwentang usapan, at mga alak na mas mahal pa sa sahod ng isang ordinaryong tao. Habang nakatayo siya sa isang sulok, hawak ang isang baso ng champagne. May isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Rafael, aking kaibigan, ang tagal nating hindi nagkita. Ang boses na yon, parang seda na bumabalot sa isang patalim. Lumingon si Rafael at ang kanyang mga mata ay sinalubong ng isang nangiti na hindi umaabot sa mata. Don Ricardo. Mas matanda, mas maraming kulubot. Pero ang kasamaan sa kanyang mga mata ay hindi nagbago. Ricardo, sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Akala ko'y nagbabakasyon ka na sa isang lugar na walang extradition treaty. Tumawa si Ricardo, isang tawang walang saya. Ang negosyo ay laging tumatawag, alam mo yan. At saka, may mga bagay dito sa Pilipinas na hindi ko maiwanan. Mga alaala. Lumapit si Ricardo, bumulong na para bang may sikretong ibinabahagi. Balita ko'y, nag-aayos ka raw muli ng iyong pamilya. Napatiim ang bagang ni Rafael, wala kang pakialam sa pamilya ko. Siyempre mayroon, sabi ni Ricardo. Itinaas ang kanyang mga kamay na parang sumusuko. Ang pamilya ang lahat, hindi ba? Iyan ang dahilan kung bakit tayo lumalaban. Kung bakit tayo naninira. Tinitigan niya si Rafael ng may kahulugan. Mag-ingat ka, Rafael. Ang mga bagay na pinakamahalaga sa atin, sila ang pinakamadaling mawasak. Tumalikod si Ricardo at humalo sa mga tao. Iniwan si Rafael na nag-iisa. Ang mga salita nito ay tumatagos sa kanyang puso na parang lason. Pag-uwi ni Rafael sa mansyon, ang pakiramdam ng seguridad ay nawala. Ang kanyang tahanan ay hindi na isang kuta. Ito ay isang target. Ang unang ginawa niya ay tawagan ang kanyang pinuno ng seguridad. Doblehin ang mga gwardiya, utos niya. Gusto kong suriin ang bawat sulok ng property at magsagawa ka ng bagong background check sa lahat ng staff. Lahat sila. Ang lamig at pagiging distant niya ay bumalik ng may doble-dobleng lakas. Hindi niya pinapansin si Luana. Hindi niya tinitingnan si Gabriel. Muli siyang naging hari sa kanyang kaharian ng yelo. Abala sa pagpapatibay ng mga pader na nagsimula ng gumuho. Nang gabing iyon, sa monitor ng kanyang security system, narinig niya ito. Isang mahinang tunog mula sa silid ni Luana. Isang hikbi. Sinundan ng isang sigaw na pinipigilan. Anak ko, wag! Isang bangungot. Napatayo si Rafael.
Gusto niyang pumunta doon. Gusto niyang kumatok sa pinto. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang paglapit sa kanya ay paglalagay sa kanya sa panganib. Ang pagpapakita ng kahinaan ay isang imbitasyon para sa mga kaaway tulad ni Ricardo. Kinabukasan, isang delivery ang dumating sa mansyon. Isang simpleng puting kahon na walang pangalan ng nagpadala. Inabot ito ng head butler kay Rafael. Pagbukas niya, isang matinding kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Sa loob ng kahon ay may isang solong bulaklak, isang puting liryo, white lily, ang bulaklak para sa mga patay. At sa ilalim nito, isang maliit na card na may isang salita lang na nakasulat sa eleganteng sulat kamay. Alaala. Pagkatapos ng gabing iyon ng bangungot, nagising si Luana na may mabigat na pakiramdam. Ang init ng pag-asa na naramdaman niya sa mga nakaraang araw ay biglang napalitan ng isang hindi maipaliwanag na lamig. Ang lamig na yon ay mas lumala nang makita niya si Sir Rafael. Ang lalaking nagsimula nang magpakita ng kabaitan, ang lalaking nag-abot sa kanya ng isang basong tubig sa gitna ng gabi, ay nawala. Ang bumalik ay ang hari ng yelo mula sa kanyang unang araw. Ang mga mata nito ay muling naging matalim at malayo. Ang bawat utos ay muling naging strikto at walang emosyon. Mas masahol pa, tila iniiwasan na siya nito. Kung papasok siya sa isang silid, lalabas ito. Kung magkakasalubong sila sa pasilyo, yumuyuko ito at nagmamadaling lumakad. Nasasaktan si Luana. Hindi niya maintindihan kung ano ang kanyang nagawa. Ang munting connection na inakala niyang nabubuo sa pagitan nila ay bigla na lang pinutol. Isang umaga, nakita niya ang isang delivery boy na may dalang isang malaking basket ng bulaklak. Mga puting liryo, napakaganda ng mga ito, ngunit may dalang lungkot ang kanilang bango. Nakita niya kung paano ito tiningnan ni Sir Rafael nang may galit bago ipatapon sa basurahan. Sino ang nagpadala? Tanong ni Luana sa head butler. Nagkibit balikat lang ito. Walang card, ma'am. Walang pangalan. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Luana. Ang paraiso na unti-unti niyang itinayo sa loob ng mansyon ay tila nilalason ng isang hindi nakikitang kamay. Isang araw, inutusan siya ni Sir Rafael na mamalengke para sa mga espesyal na sangkap para sa pagkain ni Gabriel. Habang naglalakad siya sa isang abalang palengke, sa labas ng kanilang subdibisyon, isang maginoong lalaki na may edad na ang bumangga sa kanya nang hindi sinasadya. Ay pasensya na, Hija, sabi ng lalaki na may isang magiliw na ngiti. Matikas ang tindig nito at mukhang mayaman. Ako ba'y nakasakit? Hindi po. Okay lang po ako. Sagot ni Luana. Pinupulot ang mga nahulog niyang pinamili. Teka, sabi ng lalaki. Tinitigan siya ng maigi. Ang mukha mo, pamilyar ka sa akin. Luana, hindi ba? Nagulat si Luana. Paano nalaman ng estrangherong ito ang pangalan niya? Magkakilala po ba tayo? Isang kaibigan ng isang kaibigan. Sabi ng lalaki, isang misteryosong ngiti ang nasa kanyang labi. Nakita kita minsan sa isang lamay. Matagal na panahon na. Nakikiramay ako sa pagkawala ng iyong anak. Natigilan si Luana. Ang puso niya ay nagsimulang humabog ng mabilis. Ang pagbanggit sa kanyang anak mula sa isang estranghero ay nagbigay sa kanya ng matinding kaba. Sino po kayo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may bahid na ng takot. Ako si Ricardo, sabi ng lalaki. Isang matandang kaibigan. Alam mo, Luana, ang mundong ito ay mapanganib, lalo na para sa mga taong malapit sa mga makapangyarihang tao. Ang mga taong tulad ni Rafael Mendez, marami silang kaaway. Pagkarinig sa pangalan ni Sir Rafael, nanlaki ang mga mata ni Luana. Hindi ito nagkataon lang. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Wala naman, sabi ni Ricardo. Itinaas ang kanyang mga kamay. Isang paalala lang, minsan ang mga aksidente
ay hindi talaga aksidente. Mag-ingat ka, Luana. Baka ang taong pinagkakatiwalaan mo ay may madilim na sikretong itinatago. Bago pa man makasagot si Luana, tumalikod na si Ricardo at naglaho sa gitna ng maraming tao. Iniwan siyang nanginginig at gulong-gulo ang isip. Pagbalik sa mansyon, ang mga salita ni Ricardo ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang mga aksidente ay hindi talaga aksidente. Pinilit niyang iwaksi ito. Paninira lang iyon. Ngunit ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Kinagabihan, hindi na siya mapakali. Hinintay niyang makatulog ang lahat. Dahan-dahan siyang pumunta sa library kung saan may isang computer. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Ano ang ginagawa niya? Nagpapadala siya sa laso ng isang estranghero. Pero kailangan niyang malaman. Nag-type siya sa search bar, Rafael Mendez Business Enemies. Libo-libong resulta ang lumabas. Mga artikulo tungkol sa mga hostile takeover, mga corporate battle. Pagkatapos, sinubukan niya ang isang bagay na mas tiyak. Ititinipe niya ang petsa ng aksidente ng kanyang anak, kasama ang pangalan ni Rafael Mendez. Isang lumang artikulo mula sa isang business journal ang lumabas. Ang pamagat, Mendez Holdings, pinabagsak ang matinding karibal sa isang agresibong corporate raid. Binasa niya ang artikulo. Detalyado nitong isinalaysay kung paano, sa loob lamang ng isang linggo, winasak ni Rafael Mendez ang isang katunggaling kumpanya sa pamamagitan ng isang serye ng mga tusong legal at pinansyal na maniobra. Ang pangalan ng kumpanya, Ricardo Enterprises, ngunit hindi yon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang petsa kung kailan natapos ang corporate raid, ang araw kung kailan opisyal na idineklarang bangkarote si Ricardo, ay ang eksaktong araw ng pagkamatay ng kanyang anak. Ang pagkakatulad ay sobrang tiyak para maging isang simpleng tsamba. Narinig niya ang mga yabag sa pasilyo. Si Rafael, mabilis niyang isinara ang browser at pinatay ang monitor. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pumasok si Rafael sa library. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Luana. Ang pag-iwas nito ng tingin. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Ang pagbabalik ng kanyang pagiging malamig ay dahil sa takot na baka mapahamak si Luana. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng may itinatago. Wala po, sir. Nagsinungaling si Luana. Ang unang pagsisinungaling niya sa bahay na yon. May hinahanap lang po akong libro. Tinitigan siya ni Rafael. Ang tiwalang nagsimulang mabuo sa pagitan nila ay biglang nagkaroon ng lamat. Para sa kanya, ang kilos ni Luana ay kumpirmasyon ng kanyang mga kinatatakutan na baka ito ay isang espiya, isang taong ipinadala para sirain siya. Para kay Luana, ang matalim na tingin ni Rafael ay kumpirmasyon ng sinabi ni Ricardo na ang lalaking ito ay may madilim na sikreto. Hindi ka nagkakasakit, Luwang, sabi ni Rafael. Ang boses ay malamig. Nagsisinungaling ka. Hindi na sumagot si Luana. Tumakbo siya palabas ng library, pabalik sa kanyang silid, dala ang isang katotohanang natatakot siyang harapin. Sa kanyang silid, muli niyang binuksan ang laptop na dala niya. Nanginginig ang mga kamay, nagpatuloy siya sa kanyang pananaliksik. Sinubukan niyang hanapin ang police report ng aksidente ng kanyang anak. Pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap sa mga public record, nakita niya ito. Isang detalye sa report ang halos hindi niya napansin dati. Ang sasakyang bumangga sa kanila, isang itim na van na walang plaka, ay huling namataan ng isang testigo malapit sa isang lumang bodega sa labas ng syudad bago ang aksidente. Itinipe ni Luana ang address ng bodega sa search engine. Ang resulta ay lumabas at ang mga salita sa screen ay tila sumasaksak sa kanyang puso. Ang bodega ay pag-aari ng isang subsidiary company na isinara na.
ang may-ari ng parent company, Mendez Holdings. Napatakip si Luana sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Hindi maaari. Ang lalaking unti-unti niyang minamahal. May kinalaman ba siya sa kamatayan ng kanyang anak? Hawak ni Luana ang isang piraso ng papel na nanginginig sa kanyang kamay. Isang printout ng impormasyon tungkol sa bodega. Ang kanyang ebidensya. Ang kanyang hatol. Hinarap niya si Rafael sa gitna ng malawak na sala. Ang lalaking ilang araw lang ang nakalipas ay tinitingnan niya nang may namumuong pagmamahal ay isa na ngayong estranghero. Isang halimaw na nakatago sa likod ng isang pamilyar na mukha. Kailangan kong malaman ang totoo, sabi ni Luana. Ang kanyang boses ay basag ngunit may diin. Ipinakita niya ang papel. Ang bodegang ito, malapit sa lugar kung saan namatay ang anak ko. Pag-aari ito ng kumpanya ninyo. Ano ang kinalaman ninyo dito, Sir Rafael? Nang makita ni Rafael ang papel at marinig ang akusasyon sa boses ni Luana, ang unang naramdaman niya ay hindi takot, kundi galit. Isang malamig na galit. Kumpirmado. Ang lahat ng pag-iwas niya, ang lahat ng pag-iingat niya ay para sa wala. Ang babaeng pinapasok niya sa kanyang tahanan, sa buhay ng kanyang anak, ay isa palang espiya. Ipinadala marahil ni Ricardo o ng ibang kaaway para sirain siya. Iyan ba ang dahilan kung bakit ka narito? Tanong ni dining niya. Ang boses ay puno ng pait. Para maghalungkat sa nakaraan ko? Magkano ang binayad sa iyo ni Ricardo? Ang mga salita ni Rafael ay parang isang sampal. Hindi niya maintindihan. Ricardo? Anong kinalaman ni Ricardo dito? Ang nakikita lang niya ay ang pag-iwas nito sa tanong. Ang pagtatangka nitong ibaling ang usapan. Huwag ninyong ibahin ang usapan. Sigaw ni Luana. Sa unang pagkakataon ay itinaas ang kanyang boses sa loob ng mansyon. Ang anak ko ang pinag-uusapan natin dito. May alam ka ba sa pagkamatay niya? Sagutin mo ako. Wala akong alam sa sinasabi mo. Sigaw pabalik ni Rafael. Ang kanyang kontrol ay tuluyan nang nawala. Umalis ka sa pamamahay ko. Tapos na tayo. Habang ang sigawan nila ay umaalingaw-ngaw sa dating tahimik na mansyon, isang mabagal. Sarkastikong palakpak ang narinig mula sa may pintuan. Clap! 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 Pareho silang napalingon. Nakatayo doon si Don Ricardo. May isang demonyong nangiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang nakakakilabot na lamig sa buong silid. Napakagandang pagtatanghal, sabi ni Ricardo. Dahan-dahang naglalakad palapit. Isang trahedya, isang kwento ng pag-ibig at pagtataksil. Nang makita ni Rafael si Ricardo, parang nanigas ang dugo sa kanyang mga ugat. Paano siya nakapasok? Ang seguridad? Ricardo, anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Rafael. Agad na inilagay ang sarili sa pagitan nito at ni Luana. Nandito lang ako para linawin ang mga bagay-bagay, sabi ni Ricardo. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Luana. Kawawang Luana, naghahanap ka ng mga sagot sa maling tao. Tumingin si Ricardo kay Rafael. Sabihin mo sa kanya, Rafael. Sabihin mo sa kanya ang tungkol sa araw na yon. Ang araw na winasak mo ang aking kumpanya, ang aking buhay, ang araw na ipinangako ko sa sarili ko, nawawasakin ko rin ang sayo. Dahan-dahang lumapit si Ricardo kay Luana na parang isang ahas na papalapit sa kanyang biktima. Gusto mong malaman ang katotohanan, Hija? Oo, may kinalaman si Rafael sa pagkamatay ng anak mo, pero hindi sa paraang iniisip mo. Ang buong mundo ni Luana ay tila bumagal. Ang tanging naririnig niya ay ang boses ni Ricardo. Nagpadala ako ng mga tauhan noon. Pagpapatuloy ni Ricardo, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng lason. May utos sila. Isang aksidente. Ang target, ang magandang asawa, at ang 5 taong gulang na anak ni Rafael Mendez. Parang sinaksak ng libo-libong karayom ang puso ni Luana.
Napatingin siya kay Rafael na ngayon ay putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkaunawa at matinding takot. Pero, sabi ni Ricardo na may isang mapait na tawa, ang mga tauhan ko ay nagkamali. Isang pulang kotse, sabi ko. Pero may isa pang pulang kotse na dumaan sa kalyang iyon ng oras na yon. Isang kotseng minamaneho ng isang ordinaryong babae kasama ang kanyang 5 taong gulang na anak. Hinawakan ni Ricardo ang balikat ni Luana. Hindi ikaw ang target, Luana. Hindi ang anak mo. Sila dapat. Itinuro niya si Rafael. Ang anak mo. Siya ang naging kabayaran sa kasakiman niya. Ang buhay ng anak mo ang ipinalit sa buhay ng anak niya. Ang mga salita ay parang bombang sumabog sa gitna ng silid. Para kay Luana, ang sahig ay tila nawala sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin ay nawala. Ang lalaking tinitingnan niya ay hindi na lang isang taong may madilim na sikreto. Siya ang dahilan, ang hindi direktang sanhi ng pinakamatinding sakit sa kanyang buhay. Ang pag-ibig na nagsimulang mamuo sa kanyang puso ay naging purong lason. Ang bawat mabuting alaala, ang baso ng tubig, ang pagdampi ng kanilang mga kamay, ay isa na ngayong masakit na kasinungalingan. Para kay Rafael, ang katotohanan ay mas masahol pa sa anumang akusasyon. Hindi siya isang mamatay tao. Isa siyang bagay na mas masahol pa. Siya ang arkitekto ng trahedya nang hindi niya namamalayan. Ang ambisyon niya, ang kanyang pagiging walang awa sa negosyo, ay ang nagtanim ng bala. At si Luana at ang kanyang anak ang tumanggap nito. Ang bigat ng kasalanan ay dumagan sa kanya. Dinudurog ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Hindi, bulong ni Luana, umaatras palayo kay Rafael na para bang ito ay isang salot. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng sakit na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Isang pagkasuklam na mas malalim pa sa galit. Luana, maniwala ka sa akin. Hindi ko alam. Pakiusap ni Rafael. Ang kanyang boses ay basag. Iniabot ang kanyang kamay. Pero bago pa man siya mahawakan ni Rafael, tumalikod na si Luana at tumakbo. Tumakbo siya palabas ng pinto, palabas ng mansyon. Kasabay ng pagtakbo niya ang pagbuhos ng malakas na ulan na para bang ang langit mismo ay umiiyak para sa kanya. Ang init ng luha na humahalo sa lamig ng ulan sa kanyang pisngi. Naiwan si Rafael na nakaluhod sa sahig. Ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang mga tuhod. Sa kanyang tabi, tumatawa si Don Ricardo, isang tawa ng isang taong nanalo. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang maliit na boses ang narinig mula sa may hagdanan. Isang boses na puno ng takot at pagkalito. Ang boses na pinangarap ni Rafael na marinig sa loob ng 1 taon, ngunit ngayon ay sumasaksak sa kanya. Luana? Si Gabriel, tinatawag ang babaeng tumakas palayo sa kanila. Hindi gumalaw si Rafael. Nakaupo lang siya sa sahig ng kanyang nawasak na kaharian. Ang tawag ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa mansyon bago muling nilamon ng isang katahimikang mas mabigat, mas masakit, at mas perpekto kaysa dati. Nawala na ang lahat. Ang tawa ni Don Ricardo ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Ngunit para kay Rafael, wala itong tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na sigaw ng kanyang anak. Luana! Nawala na ang lahat. Ang babaeng nagbalik ng tunog sa kanyang mundo ay tumakbo palayo. At sa pag-alis nito, ibinalik nito ang katahimikang mas masahol pa kaysa dati. Pagkatapos ng ilang sandali o marahil ay isang kawalang hanggan, tumayo si Rafael. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Hinarap niya si Ricardo na ngayon ay nakangisi pa rin. Panalo ka na, Ricardo, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay walang laman, walang emosyon. Nakuha mo na ang gusto mo. Sinira mo ako. Hindi pa ito tapos, sabi ni Ricardo. Ito ay simula pa lang. Umiling si Rafael.
Tapos na. Naglakad siya papunta sa telepono sa isang tabi. Dinial niya ang numero ng kanyang pinuno ng seguridad. Pagkatapos ay ang numero ng kanyang abogado. At sa huli, ang numero ng pulis. Mayroon akong record ng pag-uusap na ito. Mahinang sabi ni Rafael, nakatingin ng diretso sa mga mata ni Ricardo, na ngayon ay unti-unti nang nawawala ang nangiti. Ang pag-amin mo sa isang tangkang pagpatay. Ang lahat ng ebidensya na nag-uugnay sa'yo sa isang aksidente 5 taon na ang nakalipas. Mananalo ka sa laban na ito, Ricardo, pero mabubulok ka sa kulungan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rafael ang takot sa mga mata ng kanyang kaaway, ngunit wala na siyang naramdamang saya. Wala nang natirang galit sa kanya. Tanging isang malawak, malamig na kawalan. Umalis ka na, sabi ni Rafael. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Huwag mo nang lalapitan si Luana. Nang makaalis si Ricardo, hinarap ni Rafael ang mas mahirap na katotohanan. Umakyat siya sa hagdan at nakita si Gabriel. Nakaupo sa sahig sa labas ng silid nito. Yakap-yakap ang isang nalantang sunflower na itinago nito. Hindi ito umiiyak. Hindi ito gumagalaw. Bumalik ito sa dati. Isang perpektong estatwa sa isang perpektong tahimik na museo. Ang sakit na dulot nito ay mas matindi pa sa anumang nagawa ni Ricardo. Dinurog nito ang natitirang lakas ni Rafael. Kailangan niyang hanapin si Luana, hindi para pabalikin ito, hindi para magpaliwanag, kundi para humingi ng tawad. Isang tawad na alam niyang hindi niya karapat-dapat. Tumakbo si Luana ng walang direksyon. Ang ulan ay bumubuhos, nililinis ang kanyang mga luha, ngunit hindi ang sakit sa kanyang puso. Ang bawat hakbang ay isang tanong. Ang bawat patak ng ulan ay isang alaala. Ang mabait na ngangiti, ang pagdampi ng mga kamay, ang baso ng tubig. Lahat ay kasinungalingan. Lahat ay nababalot sa dugo ng kanyang anak. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa harap ng isang maliit, lumang simbahan. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Pumasok siya, hindi para magdasal, kundi para magtago. Magtago sa ulan, magtago sa mundo, magtago sa katotohanang sumisira sa kanya. Umupo siya sa isang bangko sa likuran, sa dilim. Niyakap niya ang kanyang sarili, nanginginig sa lamig at sa sakit. Paano nangyari ito? Ang Diyos ba ay nagbibiro? Bakit siya dinala sa bahay na yon? Bakit niya pinayagang mahalin ang isang bata na kamukha ng sa kanya? Bakit niya pinayagang tumibok muli ang kanyang puso para sa lalaking naging dahilan ng kanyang pagkasira? Walang mga sagot. Tanging ang tunog lang ng ulan na humahampas sa bubong ng simbahan. Hinanap ni Rafael si Luana kung saan-saan, sa terminal ng sa mga parke, sa address ng huli nitong tinitirhan. Wala. Para siyang bulang naglaho. Gabi na nang may isang pumasok sa kanyang isip. Isang lugar ng kanlungan, isang lugar ng kapayapaan. Ang lumang simbahan malapit sa palengke. Ipinark niya ang kanyang kotse sa di kalayuan at naglakad sa ilalim ng malakas na ulan. Wala siyang dalang payong. Hinayaan niyang basain siya ng ulan na para bang sinusubukang hugasan ang kanyang mga kasalanan. At nandoon nga siya, nakaupo sa may pintuan ng simbahan, sa isang bahaging hindi inaabutan ng ulan, nakatingin sa kawalan. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay isang pakikibaka. Nang makita siya ni Luana, wala siyang nakitang emosyon sa mga mata nito. Tanging pagod. Isang malalim na pagod. Tumigil si Rafael ilang talampakan mula sa kanya. Nanatili siyang nakatayo sa ilalim ng ulan. Ang mamahalin niyang suit ay basang-basa na. Ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang buhok, humahalo sa mga luhang hindi na niya pinigilan. Luana, sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal. Hindi ito sumagot. Wala ako dito para magpaliwanag. Pagpapatuloy niya. Walang paliwanag sa nangyari. Kasalanan ko. Ang kasakiman ko. Ang ambisyon ko. Iyon ang pumatay sa anak mo. Hindi ko alam.
pero kasalanan ko pa rin. Huminga siya ng malalim. Ang bawat salita ay parang bubog na lumalabas sa kanyang lalamunan. Hindi ako hihingi ng tawad para patawarin mo ako dahil hindi mo ako dapat patawarin. Hinding-hindi. Nandito ako para humingi ng tawad para sa'yo. Para sabihin sa'yo na sana huwag mong hayaang sirain ka ng galit na nararamdaman mo para sa akin. Huwag mong hayaang gawin sa'yo ng galit ang ginawa nito sa akin. Yumuko si Rafael, ang makapangyarihang si Rafael Mendez, nakayuko sa ilalim ng ulan sa harap ng kanyang kasambahay. Malaya ka na, Luana. Hindi na kita guguluhin. Gusto ko lang sabihing, patawad. Tumalikod siya, handa nang umalis at tanggapin ang kanyang sentensya ng habambuhay na pagsisisi. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Nang malapit na siya sa kalsada, isang mahinang boses ang pumigil sa kanya. Gabriel? Napahinto si Rafael. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo na si Luana. Ang muka ay basang-basa rin ng ulan at luha. Tumingin ito sa kanya at sa gitna ng lahat ng sakit, ang unang tanong na lumabas sa bibig nito ay hindi para sa sarili. Kumusta na siya? Ang tanong na yon, kumusta na siya? Ang nagpabago sa lahat. Sa isang iglap, sa gitna ng kanyang galit at pagdadalamhati, naintindihan ni Luana ang isang malupit. Ngunit simpleng katotohanan, hindi kasalanan ni Gabriel ang mga kasalanan ng kanyang ama. Hindi na sumagot si Rafael. Ang sakit sa kanyang mga mata ang naging sagot. Makalipas ang ilang buwan, ang balita tungkol sa pag-aresto kay Don Ricardo ay lumabas sa lahat ng pahayagan. Pagsasabuatan para sa pagpatay, bukod sa iba pang mga kasong pang-ekonomiya. Nakuha ng hustisya ang nararapat para sa kanya, ngunit alam ni Luana na ang hustisya ay hindi laging katumbas ng kapayapaan. Sa mga buwang lumipas, sinubukan niyang magsimulang muli. Nagtrabaho siya sa isang maliit na flower shop. Pinaliligiran ng mga bagay na nagbibigay sa kanya ng kaunting aliw. Ngunit bawat gabi, sa kanyang pag-uwi sa maliit na inuupahang kwarto, hinahanap-hanap niya ang isang bagay. O mas tamang sabihin, isang tao. Hinahanap niya ang isang maliit na batang lalaki na may malungkot na mga mata. Isang araw, may pumarad ang isang pamilyar na kotse sa tapat ng flower shop. Bumaba si Rafael. Mas payat siya. May mga guhit ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit wala na ang lamig at awtoridad. Ang nakatayo sa harap niya ay isang lalaking nagbago. Hindi ito nagsalita. Iniabot lang nito ang isang maliit na papel, isang guhit, isang magulong guhit ng isang dilaw na bulaklak at 3 figura, isang malaki, isang katamtaman at isang maliit na magkakahawak kamay. Sa ilalim nito, isinulat ni Gabriel ang tanging salitang paulit-ulit niyang sinasabi sa loob ng mga buwan. Luana. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Luana. Niyakap niya ang papel na may guhit. Ang puso niya ay nahahati. Ang isang bahagi ay sumisigaw ng pagtataksil at sakit. Ngunit ang isa pang bahagi, isang bahaging mas malakas, ay sumisigaw ng isang bagay na mas malalim. Pag-ibig. Kinabukasan, bumalik si Luana sa mansyon ng mga Mendez. Nang makita ni Rafael si Luana na naglalakad papasok sa kanyang pintuan, naramdaman niya ang isang bagay na mas malakas pa sa pag-asa. Naramdaman niya ang hiya. Hindi siya karapat-dapat, pero hindi para sa kanya ang pagbabalik na yon. Nang makita ni Gabriel si Luana mula sa itaas ng hagdanan, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, tumakbo siya. Tumakbo siya pababa ng hagdan. Ang kanyang maliliit na paa ay lumilikha ng pinakamagandang ingay sa buong mundo. Yumakap siya ng mahigpit sa mga binti ni Luana. At nagsalita siya. Hindi lang isang salita, kundi isang buong pangungusap na puno ng takot at pagmamakaawa. Huwag ka nang umalis. Napaluhod si Luana at niyakap ang bata.
Umiyak siya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-ibig na mas malakas pa sa anumang trahedya. Tumingin siya kay Rafael sa ibabaw ng ulo ni Gabriel at sa kanyang mga mata, nakita ni Rafael ang isang bagay na hindi niya inaasahan, pagpapatawad. Ang pagbabalik ni Luana ay hindi madali. Hindi ito parang isang fairy tale kung saan ang lahat ay agad na naging perpekto. Ang pagpapatawad ay hindi isang pindutan na pipindutin mo lang. Ito ay isang hardin na kailangan mong alagaan araw-araw. May mga araw na ang mga alaala ay bumabalik at ang sakit ay muling sumisibol na parang mga damo. May mga araw na ang katahimikan sa pagitan nila ni Rafael ay mabigat pa rin. Ngunit hindi na sila sumusuko. Isang hapon, dinala ni Rafael si Luana sa isang lugar na hindi pa nito napupuntahan, ang sementeryo. Tumayo sila sa harap ng isang maliit na puntod na may pangalang Lucas Reyes. Pinalagyan ko ng bagong lapida, mahinang sabi ni Rafael. Gusto kong malaman niya na hindi siya nakalimutan. Sa sandaling iyon, sa harap ng puntod ng kanyang anak, hinawakan ni Luana ang kamay ni Rafael. At sa unang pagkakataon, hindi niya ito binitawan. Ang mansyon ay unti-unti nang nagbago. Ang mga bintana ay laging nakabukas. Ang musika ay maririnig na paminsan-minsan. Ang mga bulaklak ay nasa lahat ng dako. At ang pinakamahalaga, ang tawa ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Isang maaraw na hapon, ang tatlo ay nasa hardin. Ang dating lugar ng kalungkutan ay isa na ngayong paraiso ng mga kulay at buhay. Magkakasama silang nagtanim ng isang bagong puno, isang maliit na puno ng mangga. Si Gabriel ang naghukay ng butas, si Luana ang maingat na naglagay ng puno, at si Rafael ang nagdilig nito. Nang matapos sila, tumayo sila at pinagmasdan ang kanilang ginawa. Magkahawak kamay ang tatlo, nakatingin sa maliit na puno na simbolo ng kanilang bagong simula. Tumingin si Rafael kay Luana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pag-ibig na hindi na kailangan pang sabihin. Salamat, bulong niya. Salamat sa pagtuturo mo sa akin kung paano muling magtanim. Ngumiti si Luana, isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. At salamat, sagot niya, sa pagbibigay mo sa akin ng hardin kung saan maaari akong muling mamulaklak. Tumingala sila sa langit. Ang araw ay maliwanag. Ang hangin ay sariwa. Ang hinaharap ay hindi na isang madilim na lugar, kundi isang bukas na hardin na naghihintay na alagaan, puno ng mga pangako ng pag-ibig, pagpapatawad, at isang pamilyang muling nabuo mula sa mga piraso ng kanilang nasirang nakaraan.